Hello everyone! Ni hao, tatsahaw. Ngayon guys, i-share ko yung experience ko sa yung health card ko, bakit na deactive. Okay guys? Ni hao! Tatsahaw! Welcome to my vlog. Ni hao! Yan guys, i-share ko lang yung ganitong health card ko. Bakit na deactive? Hindi naman ako TNT. Once na TNT ka, mag-deactive talaga lahat ng Taiwan ID mo, yung insurance card mo, yun, ma-deactive yan. Kahit sa mga apps, once na expired ka na, hindi ka na pwedeng makaano sa mga remittance app kasi na deactive ka. Kaya paalala ko ngayon sa mga kagaya ko na kailangan talaga nating i-check natin yung mga ID natin. Ako kasi guys, hindi ako mahilig magamit lang ako nito ng insurance card ko pag magpa-pap-smear ako. Tapos every 2 years kasi ako magpa-pap-smear. Tapos yung magpa-medical ka, yun every year, yun magagamit ko din yun. Hindi ko kasi ugali yung kunting sakit lang, pa-check up, ganun. Tapos pag magpa-dentist, yun, ginagamit ko din siya pag nagpa-dentist ako. Ngayon, gusto kong magpa-dentist dito, malapit sa amin. Tapos ngayon, hindi pa ako nakapa-dentist kasi sira yung putol. Yung washing. Yung gusto kong magpa-medical, magpa-dentist, hindi ako makapag-dentist kasi yung ARC ko hindi pa dumating. So, hindi pa naayos. Wala pa akong isang ID. Tapos ngayon, dumating na. So, pumunta ako dun sa dentist kasama si madam kasi bagong dentist dito. Hindi ko pa alam. Ngayon, dala-dala ko yung health card. Tapos, pagdating dun sa dentist, yung kasi swipe nila to eh. Pag swipe niya, hindi na active. Dalawa kasi ganito kasi yung isa nawala. Tapos mayroon akong bago. Tapos kinuha ko din yung luma o baka yun pa rin. Baka doon pa na active. Hindi pa rin siya pwede. Tapos ngayon, tumawag ko sa agency na bakit nagkaganon yung health card ko. Every month naman ako nagbabayad. May kaltas yan sa sahod sa payslip. Bakit hindi wala lang laman. So ibig sabihin hindi to hinulugan, kalimutan, ganun. Tapos sabi ko baka akala nila TNT na ako. Bakit walang hulog yung insurance card ko. Tapos yung kinuha ni broker yung itong dalawang ID ko para active nila uli. Kasi siguro naligtaan. Hindi ko alam kung sinong nagkaligtaan ng hulog, yung amo ko ba o yung agency. Kasi sa tagal-tagal ko na dito, ngayon lang naman nagka-problema sa dito. So duda ko yung amo ko hindi na hulugan. Hindi na nalagyan yung ko, insurance. Tapos ayun, pag may penalty yata sila, ganun. Kasi nakakalimutan nila. Kaya payo ko sa atin, kagaya ko ng mga workers lang, kailangan talaga i-check natin. Kasi pag iba yung amo mo, siyempre ililipat naman yung insurance mo sa panibago mong employer kasi wala ka na dun sa dati mong employer, ganun, para i-active nila na iba na yung name ng employer mo, pero yung number ng card mo isa pa rin, parehas lang yan, parehas lang yung mga number, isa lang yan, forever na yung number mo sa health card mo. Kaya kaya ko na-experience ng ganun, kailangan talaga na lagi natin chinecheck yung health card natin. Kaya ngayon naisip ko, konting sakit lang ng ipin, pa-check up, konting sakit lang ng ulo ko, pa-check up ka para ma-monitor mo na may laman talaga yung insurance card mo. Kasi paano kung emergency na? Sa bagay, kung emergency na nandito ka, tapos hindi nahulugan, problema na yan nila. Basta makikita naman yan sa payslip. Yung payslip talaga natin yan, valid yan. Kahit anong mangyari kasi nandun yan sa naka-record yan, nandyan talaga yung mga kaltas. Kaya ano talaga yan sila. Kung nakalimutan nila magbayad, yung kasalanan nila yun, basta ikaw nagbabayad ka. Okay
guys. Kaya ngayon, paano ko kasi magpa-dentist tapos magpa-pap smear? Ganun. Kasi malapit lang ako dito ng sa ospital. Ganun. May schedule ka. Okay lang naman yung pap smear. Hindi naman masakit. Kasi nung pa-pap smear ako, tinatanong ako ni doktor na kasi may mga may mga sa ipang guhit Sabi niya ilang taon na yung anak ko, ganun ilang taon na kung hindi nagbo-boyfriend, ganun. Ayan, tinatanong nila. Ganun. Kasi sabi nila masakit daw. Kasi merong yun na ginagamit nila. Hindi nga masakit, malamig sa ilalim. Kasi meron silang yung gel nilalagay. Kaya okay lang naman. Nung pangalawa kong pap smear nga lalaki yung doktor. Nakakahiya. Tapos, pa siya, parang hindi siya Taiwanese Tapos sabi niya na, pag mga doktor naman dito marunong mag-English. Tapos sabi sa akin na, wag ka nang mahiya kasi bukas din tayo magkikita. Tapos, kahit mamaya o bukas pagkuha ng result, hindi mo na ako magkikita Sabi niya ganun. Yun, pinahiya ako kasi diba ako naman ng anak, hindi naman sa ospital, may takip, kaya hindi ako sanay na lalaki. Kasi nung una, ng babae yung doktor. Kaya, pwede ka naman magpa-pap smear. Halimbawa, pwede kang mamili ng oras, tapos tatanungin mo kung ano yung doktor, babae ba lalaki, ganun. Yung sa akin naman, babae, tapos biglang nag-absent yung doktor na yung sa schedule ko. Kaya, naging babae, lalaki siya. Okay lang yun. Ganun talaga. Ang mga doktor, hindi na yan sila nahiya. Sanay na yan sila. Tayo lang ang medyo conservative. Kaya, okay lang. Okay, guys. Sana may natutunan. Basta laging check ang yung card natin. Okay, guys. Bye.